Alright, good day everyone. So we have our continuation of the topic last time, which is the stresses in beam. So for now, we will discuss the shear stress in beams. Ano po? So last time we discussed the bending stress. So ngayon naman po we are going to discuss the shear stress in beams. Alright, so we have learning outcomes for today. So, at the end of this lesson, students will be able to understand the concept of horizontal shear stress. And at the same time, we are going to solve horizontal shear stress of beam problems. Alright, so horizontal shear stress occurs between horizontal layers or the fibers of the beam. So, for example, we have here the beam. Let's say this one. So, usually kasi yung, kunyari, wooden beam. Or, yan, beam. So, magkaibang layer. So, for example, ito yung first layer, tapos ito naman yung second layer. Ano po? So, kapag po naglagay tayo ng load dito, so, ang tendency po ng ating beam is mag-bend. Ano po? Which is itong nakikita natin sa baba. Pero kung ma-observe nyo po dito sa ating layer, itong connection natin, kapag na-exaggerate siya, usually nagkakaroon ng pag-sliding dito, no? Kung ma-observe nyo yung nasa ibabaw, hindi na siya pantay dito, hindi na siya ganito. So parang nag-slide siya. So dito sa part na yan, dyan po yung usually nag-o-occur yung ating horizontal shear stress. The existence of this stress can be demonstrated in this figure. Ano po? Ayan. So, define natin yung shear stress in beams. No? If a beam is composed of a number of thin layers placed on each other, dito natin kasi maiintindihan lalo yung concept ng shear stress. Ano, kasi dito natin makikita kung paano mag-work or paano natin paano mag-behave yung shear stress sa isang beam. When a load is applied to this beam, it will deflect as shown in the top figure. So, kagaya nito. As there is no shear resistance between the layers, the bending strength of the beam will be equal to the sum of the bending strength of each layer. So, kaya po, nagkakaroon tayo ng shear stress. So, for the shear stress, meron tayong equation na kailangan nating i-memorize. Kasi yan po yung ating equation na susundin. So, in our bending stress, meron tayong MC over I. Dito naman po, meron po tayong shear stress, which is denoted by this Greek letter, or tawag din dito is tau. No? So, we have VQ over IB, wherein yung V po is the shear force determined from the method of section and the equations of equilibrium. O kaya naman, yung maximum shear na makikita natin sa ating beam. So, yung mga ways para makuha ito, pwede nating i-draw. Draw shear diagram. O kaya naman, kapag alam na natin yung paano mag-work yung mga beam, usually, yung maximum is nasa support, no? Yung maximum shear. So, kunin na natin yung reactions. So, ganun. Wherein meron po tayong Q. Yung Q naman yung tawag dito is moment area. So, meron po itong unit na meter cube. So, yung moment area na yan, meron po yung equation na A, or the area, above or below the point of interest, times dy, which is the centroid to the neutral axis. Distance. So, for example, meron tayong beam. Okay? So, ang sabi dito, area above, below the point of interest. Kasi po, ito po yung tatandaan natin. So, shear stress, usually, yung pinakamalaking shear stress is nag-a-act dito sa ating tinatawag na neutral axis. Okay, yung tinatawag ditong area, ayan po yung area kung ano yung kinukonsider sa problem.
Pero in most cases, kapag beam na rectangular, nasa ibabaw yung nasa taas. Above area. So, kung ano yung base, tapos let's say meron tayong total height nito. Yung area po natin, yung area dito sa moment area, dito po. Sulat ko dito sa katabing figure. Yung area dyan is just equivalent to base times kalahati ng height. Ito pong merong shade na red. Yan po yung area yung tinutukoy. Wherein yung y bar naman po, centroid to the neutral axis. Yung distance naman daw ng centroid ng area na yan, papuntang neutral axis, ayan po yung y bar. Or y prime pala. Okay, so next we have the I or over I. No? Yung I naman po is the moment of inertia. Wherein meron tayong moment of inertia pagdating sa rectangular section that is equivalent to dh cube over 12. In this moment of inertia naman po, i-consider na natin is yung lahatan, no? So, para naman sa B, ayan po yung base natin. Base. So, ito po yung itsura kapag walang deformation or before the deformation, kapag meron ng shear deformation. So, nag-bend na siya. Tapos, sa part natin dito, ma-observe nyo, nagkaroon ng deformation. Okay, let's try to solve for this topic. We have the problem number 1. A 6 meter long beam with a 50 by 50 mm cross section. It is subjected to uniform loading of 5 kN meter. Find the maximum shear stress in the beam. Yan, find the maximum shear stress of the beam. So, gamit yung equation nating VQ over IB. So, makakasolve po tayo. Okay? Sulat natin yung, ito yung problem, sulat natin yung equation natin, VQ over IB. So, meron tayong 4 na unknown, pero makukuha na lang din natin yan. No po? So, first, meron po tayong unknown na V. Yung V po, ayan po yung shear. Hindi lang po siya shear, no? Dapat po maximum shear po yan. So, ibig sabihin, yung may pinakamalaking shear dito sa along the cross section, ayan po yung V na kukunin natin. So, for example, ito sa ating problem. So, kunin muna natin yung reactions nito. So, we have 5 times 6 po yan. 6. So, this is equivalent to 30 kilonewton. So, divided by 2. So, meron po tayong 15 kilonewton each. Okay, so, pwede tayong mag-drawing dito ng shear diagram. Shear diagram. Para makita natin yung diagram. Makita natin yung maximum shear. So, meron tayong upward na 15. Makita tayo ng 15 dito. Tapos, all throughout, may downward tayong 5 times 6. Kaya, ang mangyayari, magkakaroon tayo ng at point 2. Sabihin natin ito 2 to 1. V2, meron po tayong 15 minus, kasi downward, 5 times 6. So, 15 minus 5 times 6 is equivalent to negative 15. Negative 15. Pero may upward tayong 15. So, meron tayong 0. V22. Negative 15 plus 15. 0. So, kung ito-drawing natin yung ating diagram, meron po tayong ganito na. Ay, sobra. Yan.
So, nasa support po yung maximum, no? Which is 15. So, bali, dito sa ating maximum shear, kasi na-observe naman natin, wala naman mas mataas pa sa 15. Ito po, 15,000 or 15 kilonewton. Meron na tayong isang na-solve. Pangalawa, meron tayong Q. Or unahin muna natin yung I. Kasi baka malito kayo sa Q. I. Yung I, BH cube over 12. Yung figure natin is 50 by 50. Ano po? So, magigilang po itong 50 times 50 cube over 12. So, solving for this one, meron po tayong 520 point or 520,833.33. Yung unit nito is mm raised to 4 kasi po yung 50 dito naka-mm. Okay? Mm. Yan. Oh. Mm cube times mm. Magiging siyang mm raised to 4. Yung B naman natin is 50. Yung base natin, 50 mm. And then, we also have ito pong Q. Tandaan natin na yung Q, kung ito to, i-drawing natin. Dito po, nasa gitna yung neutral axis. Yo. I-redraw na lang natin yung beam. Meron tayong B na 15 mm. Meron din tayo ditong height na 50 mm. So, nasa gitna po yung neutral axis natin, NA. So, kaya po, dito po yung consider natin na area. Itong naka-shade na blue. So, neutral axis po, usually nasa gitna. Okay? Kaya, ang mangyayari, yung Q natin is equivalent to area times Y bar, wherein yung area po is area nitong kulay blue. Isusulat ko as kulay blue, no? 50 times kalahati ng 50. Ilagay ko na lang, divide 2. Meron na tayong Y, ay A. Tapos yung Y naman po is from the centroid nitong may kulay blue. O yung kinonsider natin, yan. Hanggang dito sa neutral axis, yan naman po yung Y bar. So, ilagay ko na lang as the red one, Y bar. We have 25 divide 2, 50 divide 2, 25. So, 25 divide 2. So, for this one, meron po tayong makakuha ang sagot that is equivalent to Q 15,625. Yung unit naman po nito is mm raised to 3. Kasi po, yung area is m squared. Tapos, ito namang m, ay yung y bar is m. So, m squared plus m. So, meron pa tayong cube. So, kompleto na yung ating unknowns. So, try natin i-solve yung ating stress. So, meron tayong VQ over IB. So, yung V natin dito po is, convert natin into M. Into Newton. Kasi lahat po naka-mm yan, o. mm, mm. Kapag ginawa natin kilonewton, medyo malilito lang tayo sa mga conversion. Kaya yung 15 kilonewton, gagawin natin 15,000 newton. Okay. Next, yung Q naman po natin is 15,625. Lalagay ko lang yung unit. M cube pala yan. MM cube. Ay, over yung I natin is 520,833.33 times yung 50 mm. M raised to 4
and then meters. Kung ma-observe nyo, ay, mm yan. Kung ma-observe nyo po, maka-cancel out yung mga mm. Mawawala yung mm sa baba, kaya matitira dito, mm na lang, no? Mm na lang. So, magiging dalawang mm na lang. So, ang magiging unit natin is Newton, mm squared. Which is, ito po is equivalent to MPa. Kung alam nyo po, no? So, solving for this one, meron po tayong makuhang sagot that is equivalent to 9 MPa. Ito na po yung ating maximum shearing stress. Problem number 1, picture. Okay, so next problem. Ito medyo bago ata to sa inyo, no? So the cross section of I-beam. So tinawag siyang I kasi mukha siyang I. Okay, so yung I-beam na yan, usually, kung nakikita nyo na siya, ganito yung itsura niya mismo sa actual, no? I talaga siya, no? Ganyan. Tapos merong lang yan ditong thickness. Oops. Ganyan. So, kung nakita nyo na siya, congratulations. I wait. So, find the maximum shear stress in the web if it transmit a vertical shear of 2 kN. So, meron na po tayong given na vertical shear, which is, ayan po yung ating V. So, for this one, kung hindi pa kayo familiar with the I-beam o kaya naman yung mga H-beam, ano po. So, meron po tayong different parts nitong beam na to. So, meron po tayong tinatawag na web. Ito po yung nasa gitna. And then, ito naman nasa ibabaw. Yung tawag naman po dyan is flange. Tsaka web. Okay, ito po yung web thickness natin. Itong thickness na yan. And then, ito naman po yung thickness ng flange or tinatawag nating TF. Yung lapad naman po nito, itong from here hanggang dito, yung tawag naman po dyan is flange width or yung BF. Tapos yung height ng web, ito, yung tawag naman is HW or height ng web. So, syempre yung I-beam, meron pa yung total height, which is the combination na din ng dalawang thickness, tapos H na lang. Yung height ng web. Okay, so for this one, kailangan kasi natin alam dapat yung gagamitin nating mga formula. So, same formula pa rin. We have VQ over IB. Okay, so for this shear V, meron na po tayong given nito. Gawin nating black. Pero yung Q, yung I, and then yung B, wala pa. Okay, pero meron po tayong B. Meron na pala tayong B, so black na din to. Ito po yung B, which is equivalent sa BF. Ay, hindi. Kasi yung kinoconsider natin is web. Ano? So, ito po yung web. So, kaya ang ilalagay natin ditong B is hindi yung BF, kundi yung thickness ng web. Okay? So, wala na lang tayo is yung Q tsaka yung I. So, let's try to solve for this one. Okay? So, first, kunin na natin yung I. Kasi medyo, ito yung mas madali. Meron tayong BH cube over 12. Pero kung na-observe natin, mahirap po yung kunin ng I. Kasi irregular yung section. Di ba? So, pwede nyong gawin is, kunin nyo to
meron tayong section 1, 2, tsaka 3. Di ba? Tatlong ganito, BH cube ulit, plus BH cube. Tatlong ganyan. Ito, tsaka ito. Or, pwede naman po ganito. Erase natin. So, nakakalito yan. Ganito yung gawin nyo. Kunin nyo to as a whole rectangle. Kaya meron kayong BH cube over 12 na buo. Tsaka po, ibawas nyo ito. Itong kulay blue. Okay, so minus, since symmetrical lang naman yan, parehas na dimension, so 2, dalawang ganito. Okay, so dalawa, ang mangyayari po, BH cube din. Okay, sa part na to, highlightan ko ng blue. Sa part na may highlight na blue, ganito po, ito po yung mga mga dimension. So yung base natin dito is meron tayong 100 total yung tapos meron po tayong 10 dito. So kung tatanggalin natin yung 10, so magiging po siyang 90. Tama? Tama. So, divide natin ng 2. Yung B natin dito is 45. Okay? So, yung 100, bawasan natin. 100, bawasan ng 10. Magiging 90. Divided by 2. 45. Yung height naman po natin is ito na. 100 mm. So, kaya dito, kung isusulat natin, yung base natin dito is 100 na total. Yung total, itong buo ha. Ito po. Tapos, yung height po natin dito is 10 plus 100 plus 10. So, magiging 120. Minus, bawasan natin ng 2 times yung base natin na 45. Yung height natin is 100 cube over 12. So, magkakaroon po tayo dito ng sagot na I, that is equivalent to 6,900,000 mm raised to 4. So, ito na po yung ating I. Para naman po sa Q, yung equation natin dito is a y bar. I-erase ko na po ito, no? So, tapos na tayo dito. Sa I. Punta naman po tayo dito sa Q. So, para sa Q, kukunin natin yung neutral axis, no? Yung neutral axis natin dito, since symmetrical naman siya, parehas yung dimensions, nasa gitna lang din po yan. Okay? Nasa gitna. NA. So, i-consider po natin yung area ng from neutral axis papuntang taas. Ayan po yung ating area yung i-consider. Ano po? So, magiging medyo mahirap lang siyang ipag-isa yung moment area na A times Y bar. Kaya ang gagawin natin, pwede na natin itong ipaghiwalay. Yan. Ito yung una. Ito naman yung pangalawa. So, para sa una, Q1 AY bar. So, yung area natin dito is 100 times 10. Diba? Yung Y bar po, from the centroid nitong area 1, papuntang neutral axis. Ayan po yung ating Y bar. That is equivalent to, yung neutral axis natin,
meron po tayong total height nito na 100. Yung neutral axis nasa gitna. So this one is equivalent to 50 mm. Tama. So magdadagdag po tayo ng 10 divided by 2 kasi ito nasa gitna. So this one is equivalent to 5. So magiging 50 plus 5. Yung y bar natin, ay y prime is equivalent to 55 mm. So dito meron po tayong 55. Yung Q2 naman, same lang, ay bar. Yung area natin, ito po is total 50 times yung thickness ng web is 10. Again, from centroid hanggang sa neutral axis, meron tayong 50 divided by 2. So, ang mangyayari po, yung distance natin na pangalawa is 25, yung y prime. So, this one is equivalent to 25. So, i-combine lang natin yan para makasolve tayo ng Q, total Q. So, 100, 10, 55, plus 50, 10, 25. So, para po sa Q, meron tayong total na 67,500 mm raised to 3. Okay, so that's the Q and then the I. So, gamit tayo ng equation na VQ over IB. So, yung V natin, yung 2 kilonewton, i-convert natin into Newton para maging MPa. So, 2,000 times Q, 67,500 over I, 6 million. And then, the B natin is the thickness of the web. So, kasi maximum in the web daw po. Pero kung tinatanong is flange, edi sa flange tayo mag-consider. Meron tayong 10. So, for this one, meron po tayong makakuhang sagot na equivalent to shear stress is equivalent to 1.956 MPa. Ito po yung final answer para sa problem number 2. Picture. Alright, so let's proceed with the problem number 3. So this is the last problem for this topic. We have to determine the maximum and minimum shearing stress in the web of the wide flange section in the figure below. If the V is 100 kilonewton. So, meron na po tayo kaagad na shear, which is equivalent to 100 kilonewton. So, same po yung procedure natin. Meron tayong tau, or the shear stress, VQ over IB. So, we have the V. So, meron na po tayong shear. Pero wala pa po tayong Q and then the I. No? So, yung B meron na po tayo. Meron tayong 20 mm. Kasi hinahanap is web. So, for this one, gagawin lang po natin ulit yung ginawa natin kanina. For the I, meron tayong total na ito. Yung kabuuan. Okay. So, using the same method, meron po tayong BH cube over 12. Bawasan natin yung butas, no? So, ganito yung ginawa natin kanina. Yung buo, para maging triangle, para rectangle siya. Tapos, babawasan natin itong butas. Yan yung butas na bawasan na lang natin yan kasi parehas lang din naman. Di ba po? Ayan. So, for this one, meron tayong 2. Again. 2 times BH cube over 12.
So, para sa hull, meron tayong 120 na base. Tapos, yung total height nito is 20 plus 160 plus 20. So, this is 200 mm. So, meron tayong 120 times 200 cube over 12 minus 2. So, dito naman po, meron tayong 120 tapos 20. So, matitira dito sa dalawa. Ito, tag 50 yan. No, so ito kasi 20. So, 120 total. Bawasan ng 20. Tag 50. So, bali yung B natin dito is 50. Pero yung height po natin, meron tayong total height nito, which is equivalent to 160. Kaya meron tayong 160 cube over 12. So, para po sa ating I, meron tayong sagot na 45 million. $866,666.67. Pakahaba. Paki-store nyo na lang po sa inyong mga calculators. Meron tayong I. Next, meron po tayong Q. So, para sa Q, parehas lang po yung gagawin natin. Erase na natin tong mga label natin sa yung Q naman po, from neutral axis, so nasa gitna, ito yung NA. Meron naman po tayo dito, yan, ito yung i-consider natin. So, meron tayong dalawa again. Ito yung 1, ito naman yung 2. So, from here, i-combine na po natin diretso, no? So, meron tayong AY bar. So, this is equivalent to, yung area dito sa taas muna, 120 times 20. Tapos, yung Y bar naman po, yung Y bar dito is from the centroid, dito, centroid ng area na yan. Ayan. Hanggang dito sa neutral axis. So, yan po, meron tayong 20. So, this one is equivalent to 10 mm. Plus, kalahati nitong height na to, which is 160. So, this one is 80. So, 80 plus 10, meron po tayong 90. Plus, ito naman pong nasa number 2. So, yan. So, yung centroid naman nito is naandito. Hanggang dito po sa ating neutral axis, meron tayong 80 divided by 2. So, this one is 40. So, yung area naman nito is, ito lang, hanggang dito lang sa kalahati. Ito. No? So, meron tayong 80 times 20. 80 times 20 times 40. Kaya po meron tayong Q that is equivalent to 280,000 mm raised to 3. So, this is the Q. So, nasa neutral axis po tayo nagbe-base parati kasi andyan po yung maximum. So, para sa maximum shearing stress, meron tayong VQ over IB, wherein yung V natin is magiging 100,000, no? Kasi Newton. Yung Q natin is equivalent to 280,000 divided by yung I natin na 45,866,666.67. Tapos yung B natin is yung web, thickness ng web. So, meron po tayong 20.
So, para sa maximum shearing stress, meron tayong equivalent value na 30.52. So, this is MPa or megapascal. Ito daw po yung ating maximum. Maximum kasi at neutral axis. Pero kapag naman po, kasi tinatanong pa sa atin yung minimum eh. Kapag minimum, yung minimum yung horizontal shearing stress, it occurs at the junction of the web and the flange. So from here, na andito po yan. Yan. Yung junction ng web, ito yung web, no? Kasi ito naman yung flange. Yung junction nito, web tsaka flange, is na andito. Yung point na yan, ayan yung minimum shearing stress. Okay, so kung isosolve natin, para lang po yung mga given natin, no? Mababago lang po kasi ang i-consider nating neutral ang consider nating dito is doon na sa mismong dito sa point na yan. Kaya mababago po yung moment area natin. Ang mako-consider lang natin is yung nasa taas. Kasi yung nasa baba, itong part na to, considering lang na nasa neutral axis yung or nasa maximum yung ating shearing stress. Pero since minimum lang, hanggang dito lang naman, hanggang dito sa point na yan, yung mako-consider lang is ito po. Palitan natin ng kulay. Yan lang. Okay, kaya ang mababago lang dito is yung value ng Q. Dito sa equation natin IB, no? BQ over IB. So, para sa Q, ang i-consider lang natin is yung nasa taas, which is ito po. So, we have 120 times 20 times 90. So, this one is equivalent to 216,000. Okay, so para dito po, meron po tayong 100,000, tapos yung Q natin is 216,000. Divided by, yung I natin is similar lang. We have 45,866.67. Tapos yung natin is nasa web pa rin po, no? So, 20. So, for the minimum, meron po tayong sagot na equivalent to 23.55 MPa. So, that is our answer para sa maximum and minimum shearing stress para dito sa ating problem number 3. So, that's it for our problem number 3. So, please copy and answer. Please screenshot this one.